Grace morning po sa bawat sa ating lahat. Kung pwede po mong batiin po muna kami ng Grace morning. Praise Hallelujah. God is good. And all the time, ang Diyos ay mabuti. At sa lahat ng panahon, awitin po natin. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, at sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Let's sing a song. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Dapat kanyang pangako magpawalang hanggan. Wagas ang pag-ibig niya, walang maikukumpara. Hindi siya nagtatangi, purihin natin siya. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Let's declare this song. Sing. Walang imposible, lahat ay posible. Jesus ang ngalan mo. Walang imposible, lahat ay posible. Jesus ang ngalan mo. Walang imposible, lahat ay posible. Jesus ang ngalan mo. Walang imposible, lahat ay posible. Jesus ang ngalan mo. Walang imposible, walang imposible, lahat ay posible. Jesus ang ngalan mo. Walang imposible, lahat ay posible. Jesus ang ngalan mo. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Sing. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, at sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, at sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti.
iniwan, di pinabayaan man. Sa lahat ng aking pinagdaanan, sa ginaman ng unos, mangalit man itong bagyo, hindi matatakot, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Sing! Hindi mo ko iniwan, di pinabayaan man. Sa lahat ng aking pinagdaanan, sa gitna man ng unos, mangalit man itong bagyo, hindi matatakot, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Ikaw ang kasama ko, tanging sa'yo, Jesus, puso ay payapa. Dahil sa'yo, Jesus, ako nagtitiwala. Wala nang hahanapin pa, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama. Tanging sa'yo, Jesus, puso ay payapa. Dahil sa'yo, Jesus, ako nagtitiwala. Wala nang hahanapin pa, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama. Sa gitna man ng unos, mangaling man itong bagyo, hindi matatakot, pagkat ikaw, Jesus. Sa gitna man ng unos, mangaling man itong bagyo, hindi matatakot, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Ikaw ang kasama ko, tanging sa'yo, Jesus, puso ay payapa. Dahil sa'yo, Jesus, ako nagtitiwala. Wala nang hahanapin pa, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama. At tanging sa'yo, Jesus, ang puso ay payapa. Dahil sa'yo, Jesus, ako nagtitiwala. Wala nang hahanapin pa, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama. Ikaw ang kasama ko, ikaw ang kasama ko. Dahil sa'yo, Jesus, puso ay payapa. Dahil sa'yo, Jesus, ako nagtitiwala. Wala nang hahanapin pa, pagkat ikaw, Jesus, ang
kasama. Ikaw ang kalakasan sa aking kahinaan. Ikaw ang aking tanggulan at kapayapaan. Ikaw ang aking tahanan at aking kapahingahan. Ikaw ang aking pulihan, tanging sandigan. Ikaw ang kalakasan sa aking kahinaan. Ikaw ang aking tanggulan at kapayapaan. Ikaw ang aking tahanan at aking kapahingahan. Ikaw ang aking pulihan at tanging sandigan. Nagtitiwala sa iyong pangako, di mo iiwanan, di mo pababayaan. Nagtitiwala sa iyong pangako, di mo iiwanan, di mo pababayaan man. Nagtitiwala sa iyong pangako, di mo iiwanan, di mo pababayaan. Nagtitiwala sa iyong pangako, di mo iiwanan, di mo pababayaan man. Hanap ng puso'y tanging sa'yo natagpuan. Hanap ng puso tanging sa'yo natagpuan. Hanap ng puso tanging sa'yo natagpuan. Hanap ng puso'y tanging sa'yo natagpuan. Hanap ng puso'y tanging sa'yo natagpuan. Hanap ng puso'y
Hanap ng puso ang sa'yo natagpuan. Hanap ng puso'y tanging sa'yo natagpuan. Hanap ng puso lang sa'yo natagpuan. Thank you, Jesus. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Pinasasalamatan ka nga po namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil kami po, O Diyos, ay nagtitiwala sa iyong mga pangako. Kami po, O Diyos, ay tunay na hindi mo pumabayaan, iiwan mo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Thank you, Father. Salamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa ating mga kapatid na praise and worship. Sa mga awitin na tunay nga po na napakaganda. Salamat sa Diyos sa kanyang buhay. Salamat dahil tunay nga po na siya ang Diyos na nagbibigay ng karunungan para sa kanya. Salamat po, Pastor ang Pastor. Salamat mga kapatid sa umaga po ito. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay darama sa gawaing pagkakaloob. Hallelujah. Thank you, Jesus. Paki-flash nga yung Malakay 3:18 Tagalog. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Malakias 3. Okay. Flash nga. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mabuti po ang Diyos, amen. Tunay nga po na hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan. Bagamat may mga problema po tayong mga kinakarap sa ating mga pang-araw-araw, nandiyan pa rin ang Diyos na patuloy nga po nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Malalaman po akong isi-share sa inyo. Malakay 3:10 Tagalog. Right. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito po, may isi-share ko lamang po sa inyo yung po ginagawa po sa akin ng Diyos sa aming buhay. At marami po sa inyo naman ang nakakaalam kung paano po yung naging buhay po namin nung mga nagdaan. Sina Pastora, sina Pastor Roel. Kaya mga kapwa ko na po matatagal sa gawain, sina Brother GR, buhat-buhat po ni Pastora. Sa akin po noon, napakahirap para sa isang single parent po noon na maglingkod para sa Panginoon. Pero hindi po ako nawalan ng pag-asa dahil alam ko kasama ko ang Diyos. Malilit pa po yung mga bata noon. Nagsasacrifice po ako para makadalo lang po ng mga gawain. Nagkakaroon po ng mga overnight prayer meeting. Dala-dala ko rin po yung maliit ko po noon sa Israel. Inaabot po kami ng alas 4 ng madaling araw. Pero hindi po yun ang nagiging hadlang para hindi po ako magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At ang trabaho ko po ay part-job lang po. May sariling anak
doon kumikita ng konti, kung minsan wala. At doon din po nakikita ko po yung kamay ng Panginoon na hindi po niya inurong para sa amin. Hanggang sa dumating po yung mga panahon na lumalaki po sila, lumalaki din po yung problema para sa amin. Pero bukod doon sa mga problemang yon, napakagaan ang dating sa amin yon. Dahil kasi ang Diyos ay hindi naman po talaga nagbabago para sa atin. Hindi po niya tayo binibigyan ng problema na hindi po natin kaya. Lahat po nalalampasan natin. Yun po ang kabutihan po ng ating Panginoon. Maging po sa mga pagbibigay po noon, halos walang-wala na po talaga. Sinasacrifice ko na rin po talaga yun. Kinabukasan talagang walang-wala na naman. Panibagong hanap buhay na naman. Nandyan po yung pagtatrabaho, nandyan yung kung paano ko asikasuhin na naman yung mga bata noon. Nandyan sila Pastora. Salamat sa buhay ni Pastora dahil Brother George, sila Brother JR, ayan, pumasok din po ako sa kanila noon. Bilang kasama po sa tindahan noon. Dahil po sa support po nila sa amin, ayun, nandito pa rin po ako hanggang ngayon, nagpapatuloy sa Panginoon. Amen. Maging po sa pagbibigay, ini-encourage ko po ang bawat isa na totoo po yun. Minsan hindi naman po tayo nagiging perfecto na nakakapagbigay. Sumasala din po tayo. Pero ang kalooban ng Diyos, hindi naman po porket pumapalya ka sa pagkakaloob, hindi ka na niya pagpapalain. Hindi po. Mahal po tayo ng Diyos. Yan po na dapat po natin tandaan. Kaya sabi po rito sa Malakay 3:10, sabi niya, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo, ikasampung bagay at sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subugin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi, bubuksan ko ang mga bintana ng higit sa at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So kung titingnan po natin dito yung sinasabi po ng Panginoon, yung pagsubok, talagang totoo po yun. Nagmumula po sa atin yung pagakbang. Kasi sa ating pagakbang, para sa ating mga pagbibigay sa ating mga ikapo, yun po ang nagiging susi para patuloy po yung biyaya na binibigay po sa atin ng Panginoon. Yun pong sinasabi rito na bawat bintana, naka-address po sa atin lahat yun. Yung bawat bintana pag tayo po ay gumaganap doon sa kalooban niya. Amen. Kasi ang kamay po ng Panginoon, hindi po niya inuurong sa atin. Bagamat tayo nga po, dahil sinabi ko na papalya po tayo doon sa pagbibigay, hindi po yun ang magiging dahilan. Basta alam ng Diyos ang puso natin ay nakatuon para sa Kanya. Sa Kanya lamang po tayo nagtitiwala. Amen. Salamat po sa Diyos sa Kanyang salita dahil muli tayo po ay gaganap sa isa sa mga kalooban niya ang pagbibigay. Amen. Handa na po ba tayo? Amen. At tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa isang araw na ito na muli pinagkaloob po sa amin. Salamat po Panginoon dahil tunay nga po Diyos na hindi niyo po pinabayaan ang bawat isa sa amin sa buong linggong ito. Kahit sa mga oras din po ito Panginoon, kami po ay nagbabalik sa inyo ng aming mga ikapo, maging po ang aming mga kaloob. Salamat po Diyos sa bawat kamay, bawat kapatiran, Lord, na narito, na patuloy po Panginoon na gumaganap sa iyong kalooban. Salamat, patuloy mo po pagpalain ang bawat isa. Bawat hanap buhay, Panginoon, salamat po dahil ikaw po ang siyang magbe-bless. Ikaw po ang siyang magdadala ng mga bagay, Panginoon, na dapat nga po nilang matanggap, Panginoon. Sa buong linggo ito, Panginoon, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan na siyang hindi magbabago para sa amin. Maraming pong salamat sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Thank you, Lord. Ayun na pong galing ang ating mga kaloob. Amen. God is good. And all the time. So tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon po idarako po tayo doon sa ating monthly na ginagawa. Yung pong ating Holy Communion. Sino na nakapanood po sa inyo ng Passion of the Christ? Last 2 nights ago,
Ito po yung tinignan ni Kairos na palabas. So nakita po niya doon kung paano niyo pinahirapan si Jesus Christ. Tanong nga po niya, nakaya niya yun? Yun po yung ganun yung ano niya eh. Kasi meron po yung tagpo doon na nung nakaluhod po si Jesus Christ, doon sa labas ng sinagoga, nung pinaghahampas po siya, meron po yung part doon na pinaghampas sa kanya yung clam. Na nung hinampas po doon sa likod niya, talagang napaangat si Jesus Christ noon, tapos yung laman talagang doon po siya napaano, parang kasakit naman, yung nabagit po niya. So kung titignan po natin yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, talagang doon pa lang, sa pag hinahampas po siya, iniisip niya tayo pa rin. Kumbaga, gagawin ko ito dahil sa pagmamahal ko sa inyo. So, ito pong ginaganap po natin na Holy Communion, hindi po ito isang, tinatawag dito, ito isang hindi baliwalang nangyari nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po ay yung napakahalagang nangyari na ginawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, nararanasan po natin ngayon, hanggang ngayon nararanasan natin yung kalayaan na ipinagdalob ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pong sakit na dinanas niya, yung pong dugo na tumigi sa kanya, tiniis po niya lahat yon dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Wala pong makakapantay doon sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kahit na taon-taon meron nagaganap ng mga ritual, meron mga nagaganap na sinakulo, pero yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, tapos na po lahat yon. Tinapos niya dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kaya every month, every week, yung iba ginaganap po nila ito. Ito po yung kabutihan na talagang kailanman, salinlahi na hindi malilimutan kailanman. Yung ginawa ng pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa atin. So sa pag-take po natin ng break, tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil hindi po nasayang yung bawat hampas sa kanyang katawan na ginawa sa kanya, na ininda niya, dahil yon sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. So, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil binigay po ninyo ang iyong katawan para sa aming mga kasalanan, at salamat po sa iyo dahil tinatanggap po namin ito na mayroong pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. So, i-take po natin ang bread. At ganun din yung dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo, biruin po ninyo yung pong nilakad niya habang naglalakad siya patungo doon sa kanyang pagpapakuan. Hindi po biro-birong dugo yung dumanak sa kanya. Pero hindi po ito nabaliwala dahil pa rin po ito sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kaya dakilang Diyos, tinatanggap po namin ang juice na ito na simbolo ng iyong dugo, at marami pong salamat sa iyo dahil ginawa mo ang lahat ng ito para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Cheers po sa lahat. Pwede po ba tayong sumigaw ng hallelujah? God is good! And all the time, God is good. Bago po kayo umapo, sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. Marami tayong mga kakulangan sa buhay. Marami tayong mga kahinaan. Marami tayong mga bagay na kulang sa atin. At katulad nga po nung ating inawit kanina, kay Jesus lamang po natin matatagpuan ang lahat. Siya lang yung makapagbibigay o makapagsustain ng lahat ng ating mga pangangailangan. Siya lang yung pwedeng makapagbigay at wala ng iba. Sa mga tao, hindi natin mahahanap ito sa ating mga mahal sa buhay. Hindi natin mahahanap ang mga bagay na ito, pero sa ating Panginoong Hesus, sa Kanya lamang po natin matatagpuan yung mga bagay na kulang sa atin. Biruin po ninyo, kapag kulang ka sa kakulangan o kulang ka sa karunungan, ang Panginoong Hesus pa rin ang magbibigay sa iyo. Kulang ka sa pangangailangan, ang Panginoong Hesus pa rin ang magkakalob sa iyo. So sa Kanya lamang po natin talaga matatagpuan ang lahat ng bagay
na ating kakailanganin bilang isang mananampalataya o bilang isang lingkod ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Kaya palagi po nating masasabi na ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng panahon. Amen. So last week, ang naging topic po natin ay patungkol po sa priorities. Ito po yung naging title natin last week. Know your priorities. So napag-usapan po natin ito at dapat sa mga ganitong mga pagkakataon, talagang inaalam natin kung ano po ba yung mahalaga at yun po yung mga bagay na dapat nating unahin. At naging verse po natin dito ay ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Last week, narinig po natin ito at itong linggong ito, pumasok na po tayo sa kaharian ng Diyos. So nandito na po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Tayo lahat yan. At habang tayo ay nandito sa kaharian, siyempre meron tayong pinaglilingkuran. Ito ay ang hari o ito ay ang ating mahal na Panginoon. Kapag nasa kaharian ka, iba na yung buhay mo. Sino pong naniniwala po ron? Pansinin po natin yung mga naging buhay natin dati, nung wala pa tayo sa kaharian. At yung buhay natin ngayon, na nasa kaharian tayo. Malayong malayo. Ibang-iba. Kung dati, ikaw yung nasusunod sa buhay mo, ngayon, hindi na. Meron ka ng sinusundan at meron ka ng sinusunod. Iba yung buhay ng nasa labas at iba yung buhay ng nasa loob. Nung nasa labas tayo ng kaharian, magulo yung buhay natin. Naghahanap tayo ng mga bagay-bagay na pwedeng mapaglibangan na hindi maayos. Samantalang nung tayo ay nasa kaharian na o nasa kingdom na, iba na rin tayo kung paano mag-isip, kung paano magdesisyon, iba na tayo katulad nung dati. So napakalaki po ng improvement. Kapag nasa kingdom ka, hindi ka na magugutom. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil merong hari na nakatingin sa iyo at inaalam kung ano yung kalalagayan mo ngayon. So tignan po natin yung mga pagkakaiba. Dati, sige-sige ka, bara-bara. Pero kapag nasa kingdom ka o nasa kaharian ka na, hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano. Dahil alam mo, merong magsusupply lahat ng mga pangangailangan mo. Dahil merong hari na concern sa iyo at merong haring nagbabantay sa bawat gawa mo. So kapag nasa hari ka na, nasa kingdom ka na, nasa loob ka na, yung priority mo may iba. Kung ang priority mo dati ay ganito, ngayong nasa kingdom ka na, ang priority mo ay ganito. Dahil merong Diyos na nagbibigay sa iyo ng mga bagay-bagay na dapat mong gawin at dapat mong sundin. Priorities, God first. You shall have no other gods. So kung titignan po natin, maaaring ang alam lang natin na Diyos ay yung Diyos-Diyosan na tinatawag, yung mga rebulto. Hindi. Hindi lamang po yun yung mga tinatawag ng Diyos. Pwedeng magiging ang Diyos natin ay ang ating mga trabaho. Pwedeng ang magiging Diyos natin ay yung ating mga mahal sa buhay. Pwede yung mga GF, pwede yung mga BF, pwede yung asawa mo, pwede yung nanay mo, pwede mong maging Diyos yan. Bakit? Kung doon palagi nakatingin ang iyong mga mata sa mga bagay na nabanggit ko, yun yung Diyos mo. Ganun dati. Ang priority mo iba, pero ngayong ikaw ay nasa kingdom, ang priority mo ay hindi na ganon. Na iba na. Kapag nasa kingdom ka, meron ka ng dapat na pagkatiwalaan. Sino? Yun yung hari. So ito po yung title ng message natin, to trust or not to trust. Magtiwala o hindi magtiwala. Kanino?
sa ating Panginoon. Meron tayong choice palagi. So nandito na po tayo sa kingdom, dapat ang maging choice natin ay ang pagtiwalaan ang ating Panginoon o ang ating hari. Dahil alam niya kung ano yung mga bagay na kailangan mo sa buhay. God first, you shall have no other gods before me. Siya lang talaga. Dahil ang ating Panginoon ay mapanibughuin ayon doon sa Exodus. Seloso siyang masyado. So dahil sa seloso siyang masyado, kailangan yung attention mo nasa kanya lang. Pero nagseselo siya, hindi naman siya nagagalit sa iyo. Gusto lamang niyang ipalam sa iyo na kahit na ganyan yung ginagawa mo, kahit na minsan ay nababaliwala mo siya, hindi ibig sabihin kinalimutan ka niya. Mali. Mahal na mahal ka pa rin niya kahit na ganun yung ginagawa natin paminsan-minsan. So napakahalaga yung pong mga bagay na inuuna natin sa buhay. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Paniwalaan natin yan. Yan yung mga bagay na kailangan natin gawin sa buhay natin bilang isang mananampalataya, ang magtiwala sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay na nakikita o hindi nakikita. Huwag tayong manalig sa sarili nating karunungan o pangunawa. Katulad ng binanggit ko po kanina, tayo lahat ay limitado sa ating mga karunungan. Kadalasan, sumasablay po tayo sa mga bagay na ginagawa natin o dinidesisyon natin. Pero kung isasanggunin po natin lahat ng bagay sa ating Panginoon, ito po ay magiging maayos. Kilalanin ang Diyos sa lahat ng iyong paraan, kahit na ang mga bagay na minsan ay hindi mo maintindihan. Lagi nating itanim sa ating puso't kaisipan na ang Diyos ay tapat sa habang panahon. At sa habang panahon, siya ay tapat. Saan po ba nagsisimula yung trust? O saan ba pwedeng magsimula yung pagtitiwala? Naitanong na po ba natin ito sa ating mga sarili? Kasi dapat palagi merong pinasisimulan yan. So ang trust ay nagsisimula sa unang hakbang. Kanina napag-sharean po namin ito kanina doon sa breakfast room na talagang kailangan mo magsimula sa umpisa. Hindi ka makakarating dito sa third floor kung hindi mo hahakbangan yung unang baitang sa harap. O maaaring pwede ka namang mag-eroplano, pwede ka namang mag-helicopter. Yan yung mga sagot ng mga pilosopo. Pero sa katotohanan, hindi ka makakarating sa taas kapag hindi mo dadaanan yung first step na tinatawag. At habang naglalakad ka dun sa first step, hindi mo na kailangang tignan pa kung ano yung nasa dulo. Dahil every step, inaantabayanan ka ni Lord. Palagi kanyang inaalala at palagi kanyang aalalayan sa bawat hakbang na hahakbang mo. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Sa Baguio, bagamat hindi ko pa po naakyat yon, at saka pa yata dito sa San Jose meron. Yung tinatawag nilang dito sa San Jose ba yun, yung grotto? Hindi ka makakarating doon sa taas kung hindi ka hakbang doon sa sa unang hakbang. Kung titignan mo, kahit doon sa Baguio, kung titignan mo, parang hindi mo kaya. Hindi mo kaya kasi hindi ka pa humahakbang. Nakikita mo mataas Nakikita mo mapapagod ka kagad Yun kaagad yung pumipigil sa atin Nawawalan tayo ng tiwala sa ating sarili na hindi natin talaga kaya. Pero hindi. Kailangan mong ihakbang ang iyong mga paa para makapunta ka dun sa taas. Alam mo ba kung ano yung nasa dulo? Hindi. Alam mo ba kung ano yung dadaanan mo? Hindi. Ang alam mo lang, merong hakbang. So para hindi ka mahirapan, o talagang sa simula lang naman talaga mahirap. Pero kapag nakapagsimula ka ng naghakbang, lalo na't meron kang kasama, halimbawa, dalawa kayong humahakbang, sabay kayong humakbang sa napakataas na hagdanan at nagkwekwentuhan kayo,
hindi mo malalaman o hindi mo mapapansin, nakarating ka na pala sa taas. Kasi hindi ka naiinip. Bilang Kristiyano, habang ikaw ay naglalakad dun sa first step, meron kang pinagdadaanan na talagang hindi mo maisip na talagang bakit mo pinagdadaanan na yon. Kapag nananalangin ka, kinakausap mo si Lord, hindi mo alam, sa pagdating ng panahon, unti-unti mo na palang natatapos yung pinagdadaanan mong yon. Napagtatagumpayin mo yung pinagdadaanan mong yon dahil habang naghahakbang ka o humahakbang ka, kinakausap mo si Lord at humingi ka ng tulong dun sa mga bagay na pinagdadaanan mo. Sa bandang huli, tagumpay ka pa rin. So kung titignan natin, mahirap yung first step. Pagdating dito sa second floor, medyo hinihingal ka na, katulad ni Tintin. Kanina talagang kinakausap siya ni Pastora, kanina talagang makikita mo yung hingal niya. So ibig sabihin talagang hinihingal siya. Pero ang maganda rito, kahit na hinihingal ka, kahit na pag napagod ka sa buhay, hindi habang buhay, hihingalin ka. Habang buhay, hindi habang buhay, mapapagod ka. O ngayon, maginhawa na si Tintin dahil nakapagpahinga na siya. Inuna niya yung unang hakbang, humakbang siya doon sa unang hakbang, nakarating siya sa taas kahit na pagod, pero ang pagod ay napapawi din. Hanggang naranasan niya na ngayon yung kaginhawahan na binibigay ng ating Panginoon. Dito po sa Biblia, sa Joshua chapter 3, 15 to 16, God is always willing to help. Ayan pa. God is always willing to help 1,000 different ways. Iba-iba yung paraan ng Panginoon para kanya tulungan. The question is, am I willing to take the first step? Ang tanong ko sa inyo ngayon, willing ba kayo na patuloy na humakbang sa unang hakbang bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo? Lahat kayo nakahakbang na. Nandito na tayo sa gitna. Malayo na, pero malayo pa. Hindi na tayo kailangan bumalik pa sa unahan. Malayo na yung narating mo. Hindi ito yung panahon para tumigil ka. Ito yung panahon para magpatuloy ka sa paglakad sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Meron ditong isang tagpo na kung saan bit-bit ng mga priest, ito po yung kaban ng tipan sa panahon nga po ni Joshua. Ito po yung mababasa natin sa Joshua chapter 3. So itong tagpong ito, ang sabi po kasi ni Lord, inutusan ng Diyos ang mga pari na magdadala ng kaban ng tipan na humakbang sa Ilog Jordan sa panahon ng pagbaha bago mahati ang tubig. So kailangan muna nilang humakbang para mahati muli yung tubig. Ano yung unang kwento na nahati yung tubig? Hindi ba sa panahon ni Moses? O ngayon, ito yung pangalawa. Parehong pangyayari, nahati ang tubig, pero iba yung kwento na nangyari dito. Dito, hindi mahahati yung tubig sa Ilog Jordan hanggat hindi sila humahakbang doon sa una nilang hakbang. Imaginin po natin ito, puro tubig. Puro tubig yan. Siyempre ikaw, iniisip mo dahil malalim yun eh. Ang sabi ng Panginoon, humakbang ka. Humakbang ka. Paano ka nga hakbang napakalalim ng tubig. Tapos malakas yung agos. Yung pagtitiwala mo sa Panginoon dapat buo. Kaya nga trust begins at the first step. Humakbang ka. Ngayon ang ginawa ng mga Israelita, humakbang sila. At habang humahakbang sila, unti-unti yung tubig nahahati. Nagiging tuyo na naman yung kanilang nilalakaran. Hindi mahahati yung tubig na yon kung hindi sila humakbang. So ano po yung bagay na dapat nating pagtiwalaan dito? Hindi nahati ang tubig habang naghihintay sila. Nahati ang tubig sapagkat sila ay humakbang. Ano po yung aral na makikita po natin dito? Madalas na hinihiling ng Diyos ang ating pagkilos. So ibig sabihin, trust, then obey. Nagtitiwala ka nga na mahati ang tubig. Pero ang sabi ng ating Panginoon, humakbang ka. Sa unang hakbang mo, mahati yan. Naniwala ka, pero hindi ka humakbang, walang kwenta.
Walang kwenta. Pero naniwala ka. Pero kung naniwala ka at sumunod ka, yun yung may kwenta. Doon makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung titignan po natin, kung babasahin po natin ang Bible, palagi merong obedience na nakapaloob doon. Hindi lamang puro trust. Hindi lamang puro pagtitiwala. Kailangan mo ring humakbang. Trust begin when you take the first step. Even without seeing kung ano yung nasa dulo. Palagi po nating tatandaan, tayo po ay laging natatalo kapag ang ating mga nakikita, yung literal nating nakikita, kapag doon tayo nakafocus. Pero ang sabi po sa Bible, tayo ay lumalakad hindi sa ating nakikita, kung hindi sa ating pananampalataya. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. Magsisimula ang pagtitiwala kapag ginawa mo ang unang hakbang kahit na hindi nakikita ang huling resulta. We walk by faith and not by sight. Dito tayo palaging natatalo. O dito tayo palaging nagkakamali. Ang nakikita natin palagi ay yung mahirap. Hindi natin nakikita na sa kabila ng hirap na mararanasan mo, merong ginhawa kang mararanasan sa bandang dulo. Alam po ninyo yung tinatawag na paradigm shift? Yung paradigm shift na tinatawag, ito po yung pader, pero ang tingin mo, tagusan. Nakikita mo yung nasa likod. So kapag nakikita mo yung nasa likod, kung ano yung nandoon, kung ano yung meron doon, babaliwalain mo itong nakaharang dito. Dahil mas mahalaga yung nasa likod. So dapat ganun po yung nakikita natin. Every time na meron tayong na-experience na akala mo mahirap, oo, mahirap, pero sa kabila nun, meron at meron pa rin kaginawaan tayong mararanasan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Katulad na din po halimbawa nito, si Pedro. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo. Anong sinabi ni Lord? Halika. Kapag sinabi ni Lord na halika at hindi ka nagpunta, hindi siya makakalakad dun sa tubig. Pansinin po natin na halika. Merong utos na ibinigay si Lord kay Peter. Halika. O anong ginawa ni Peter? Humakbang siya. Yung comfort zone niya, nandoon sa bangka. Pero hindi niya pinansin yon. Kasi gusto niya makalakad eh. Kaya sinabi niya, sabi ng ating Panginoon, halika, meron pa ring obedience. Hindi makakalakad si Pedro kapag hindi niya yung sinunod yung sinabi ng Panginoon na, halika Pedro. Pag sinabi mo na gusto mo lang at wala kang gagawin sa buhay mo, hindi mo susundin si Lord, gusto mo lang. Wala ring magyayari. Stagnant pa rin yung magiging buhay mo. Dito yung unang hakbang ni Pedro at yung pananampalataya niya dito talagang active na active. Kumbaga buhay na hubay. Humakbang si Peter at siya ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. First step. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham, hindi rin alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Pero sinunod pa rin siya, o sinunod pa rin niya yung sinabi sa kanya ni Lord na lumisan siya. Kasi dun sa kalalagayan ni Abraham, okay na siya dun eh. Yung una niyang kalalagayan, okay na siya dun eh. Pero nung sinabi sa kanya ni Lord, umalis siya doon. Pero hindi sinabi ni Lord kung saan siya pupunta. Wala rin po tayong mababasa sa Bible na nagreklamo si Abraham. Yung trust ni Abraham, talagang na kay Lord. Kaya nung sinabi ng Lord kay Abraham na umalis ka dito, walang sinabi si Lord kung saan siya dapat na pumunta. First step pa rin yung ginawa niya. Humakbang pa rin siya. Nung humakbang si Abraham, hindi naman siya pinabayaan ni Lord eh. Lalo pa nga dumami yung kanyang mga alaga. Lalo pa siyang naging sagana. Ganon din yung nangyari nung sila'y maghiwalay ni Lot. Ano yung pinili ni Lot?
ang pinili ni Lot ay yung magandang kapaligiran, masaganang lupain. Samantalang yung natira kay Abraham, walang-wala. Pero dahil sumunod pa rin siya kay Lord, yung wala, naging meron. So palagi, yung first step ang importante. Ang pananampalataya ay nagsasagawa ng unang hakbang kahit hindi mo ito maintindihan. Si Noah. Alam po ba ninyo sa Bible, hindi pa naranasan ni Noah na makakita ng ulan. Tapos bigla-bigla nang usap sa kanya si Lord. Noah, gumawa ka ng arko. So 600 years old po si Noah noon. So natapos yung arko, 100 to 120 years. Isipin niyo kung gaano katagal. Isipin niyo kung gaano kalaki. Nung inutusan siya ni Lord, sinabi niya, Lord, ni ambon hindi ko pa nakikita. Ni ambon hindi ko pa nararanasan. Tapos pagagawan mo ko ng malaking arko. Ano yun? Pero hindi yun ang naging reaction ni Noe. Sumunod pa rin siya. Sinunod pa rin niya yung sinabi ng Panginoon. To make the long story short, alam natin kung ano yung nangyari. 40 days and 40 nights. Umuulan yan, bumabaha yan. Hindi mangyayari yon, yung mga bagay na yon, kung hindi sinunod ni Noe ang ating Panginoon. Si Noe ay gumawa ng hakbang sa pagsunod, nagtayo siya ng isang arko sa tuyong lupa, nagtiwala sa isang pangako na tila hindi makatwiran sa mundo. Kasi hindi niya nakita, ni minsan hindi siya nakakita ng ulan, tapos bigla pagagawan siya ng ganon, at sasabihin, uulan. Ano yun? Naisip na po ba ninyo kung gaano kalaki yung nagawang arko? At inabot ng 120 years. Siyempre, pastor, inabot ng ganung taon, inabot ng ganung katagal dahil wala pa silang mga heavy equipment nung mga nakarang panahon. Wala pa silang mga bulldozer. Lahat, mano-mano. Ano po yung aral na makikita natin dito? Sumunod ka sa Panginoon, gawin mo kung ano yung pinagagawa niya at makikita mo yung mga bagay na ipinangako niya sa'yo. Ulitin ko, nasa kaharian na tayo at meron na tayong hari na pinaglilingkuran. God goes before. When we take that step, God reveals the path step by step. Sa bawat hakbang mo, kung yan man ay hindi maayos o hindi magandang daan, mauuna sa sayo o nauna na sa sayo at pinapatag na niya na lahat yung mga lalakaran mo. So inaayos na niya lahat. Yung mga nararanasan mo ngayon, naranasan na ni Lord yan. Alam niya na yan. Kaya every step, tinutulungan ka ng Panginoon kung paano mo ito mapagtatagumpayan. At ang magandang balita, napagtagumpayan mo na ito. Kasi malayo na ngayong narating mo eh. Nakaabot ka na hanggang dito eh. Ilang taon ka nang mananampalataya, hindi mo masasabing hindi ka pinabayaan ni Lord. Talagang hindi ka niya pinabayaan. Dahil hanggang ngayon nandito ka pa, hanggang ngayon humihinga ka pa, hanggang ngayon naglilingkod ka pa, hanggang ngayon magkakasama pa rin po tayo. 18 years old ako nung nakakita at ako'y 52 na po ngayon. So kung titignan po natin, wala akong maisip, wala akong maalala na pinabayaan ako ni Lord. Nagkaroon ako ng pamilya, hanggang ngayon na-experience ko pa rin yung biyaya ng ating Panginoon. Oh, maraming pinagdaanan, pero lahat ng pinagdaanan na yon, tagumpay pa rin hanggang sa huli. Kaya wag po tayong sumuko sa buhay. Nagsisimula ang pagtitiwala kapag trust God even if you don't understand. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin
na hindi natin maintindihan. Tulad halimbawa ng bagay na ito. Hindi pinapakita ni Lord yung buong detalye ng buhay mo. Pinakita niya yung una, tagumpay ka. Pinakita niya rin yung huli, tagumpay ka pa rin. Pero sa gitna ay hindi. Trust God even if you don't understand, katulad ng halimbawa sa buhay ni Mary, ang ina ng ating Panginoong Hesus. Birhen. Hindi niya posibleng maunawaan kung paano ito mangyayari. Biruin niyo, nabuntis siya nang walang gumagalaw sa kanya, bagamat boyfriend niya si Joseph. Sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos na isisilang niya ang Mesyas at ang Mesyas na yun ang magpapalaya sa buong sangkatuhan. Hindi niya maintindihan. Hindi naman sila kasal ni Joseph. Pero kahit na hindi niya maintindihan, ang sabi po niya rito, kalooban pa rin po ninyo ang mangyari, Panginoon. So anong nangyari? Nabuntis, nanganak, at si Jesus ang lumabas. Naintindihan ba ni Mary yung una? Hindi. Pero nangyari. Ang ating mga nasa kaisipan, ito po yung mga bagay na pinag-usapan po natin kanina. Manganganak lang yung isang babae kapag ginalaw ng isang lalaki. Tama? Pero sa parte ni Mary, hindi ganun ang nangyari. Ito yung mga bagay na inaalis sa atin ni Lord. Yung mga bagay na alam natin, akala natin ganun, hindi pala ganun yung gagawin ni Lord. Kasi ang standard na tinitingnan natin, yung alam na natin na mangyayari na. Pero yung hindi natin alam na pwede pala, doon expert si Lord. Kaya yung minsan nga, hindi nga natin maintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin eh. Pero magtiwala pa rin tayo kay Lord kahit na hindi natin maintindihan. Si Joseph the Dreamer, bata pa lang pinakita na sa kanya ni Lord kung ano yung magiging siya. Kung sino yung magiging siya sa hinaharap. Malinaw pinakita sa kanya. Lahat yuyukod sa kanya. Pero ano nangyari? Pinagkalat niya. Nagalit sa kanya yung kanyang mga kapatid, maging yung kanyang tatay. Kaya dito pinapakita, iba yung sinabi sa iyo ni Lord, iba yung sinabi sa kanya ni Lord. Iba yung sinabi ni Lord kay Sister Rosie, iba yung sinabi ni Lord kay Pastora. Hindi maintindihan ni, kung titignan natin, palawakin muli natin ang ating isipan, hindi maintindihan ni Joseph, pinakita mo na sa akin ito, bakit nandito ako? Bakit nagalit sa akin ng mga kapatid ko? Bakit pinagsabihan ako ng tatay ko? Bakit ako binenta ng mga kapatid ko? Bakit ako nakulong? So after 13 years, dun palang nakita ni Joseph yung pangako ni Lord sa kanya. Naging pangalawa sa pinakamataas doon sa Ehipto. Hindi niya maintindihan nung una, pero yung pagtitiwala ng ating Panginoon, pagtitiwala ni Joseph sa ating Lord, buong buo. Doon sa panahon na siya ay ibinenta at nakulong, yun yung training period niya. Doon siya hinuhubog ni Lord. Doon siya inaayos ni Lord yung karakter ni Joseph. At ganyan din yung ginagawa sa atin ni Lord ngayon. Sa tingin mo, matino ka na? Hindi pa rin. Meron pa rin inaayos si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lagi tayong magpasalamat dahil patuloy tayong ginaguide ni Lord doon sa mga bagay na nais niya na mapuntahan natin. Hindi tayo nag-iisa. Katulad ng inawit natin kanina, kailanman, hindi po tayo iniwan ni Lord. Tayo yung nangiiwan kay Lord. Pero kahit na tayo yung nangiiwan kay Lord, sunod pa rin ang sunod si Lord. Sinasabi pa rin niya palagi sa kanya o sa atin na, nandito lang ako. Nasa tabi mo lang ako. Kasama mo ako palagi. Ganyan yung palagi sinasabi sa atin ni Lord. Kaya nga hindi nga tayo niya iniiwan at hindi niya po tayo pinapabayaan. Lean not on your own understanding. Hinahikayat po tayo na ang bawat mananampalataya ay magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag umasa sa kanilang sariling limitadong
pananaw. Yan pong istorya yung pong yan. Nung sila'y pupunta sa sa kabilang ibayo, ang tagpong yan, tarantang-taranta yung mga alagad. Ang hindi nila maintindihan, bakit si Lord nasa huli, natutulog. Kalmante lang si Lord. Hindi siya nababahala at hindi siya natatakot. Minsan, kung titignan mo, bakit nga ganun? Kumbaga, mga alagad hindi nila maintindihan eh. Pero dito pinapakita pa rin sa atin ni Lord na kailangan nating magtiwala sa Kanya. Hanggat kasama mo siya, hindi ka maano o hindi ka mapapano. Hindi ka mapapasama kapag kasama mo si Lord, kung hindi mapapabuti ka. Meron po bang namatay sa mga alagad nung nagkaroon ng bagyong ganyan? Wala. Dahil kasama nila ang ating Panginoon. So kapag pagkasama mo si Lord, hindi ka mapapahamak. Hayaan lamang po natin na hubugin tayo ni Lord doon sa ating mga hindi maayos na pag-uugali at siya po yung gagawa ng lahat para sa atin. Magtiwala po tayo sa layunin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabihin po nga po ninyo sa inyong katabi, hindi pa tapos sa iyo si Lord. Marami pa siyang gagawin sa iyo. Maghintay ka. Yung nangyari kay Marta at kay Maria, hindi ba, nung may sakit pa lang si Lazarus, nagpapunta na sila doon kay Jesus para sabihin yung kalalagayan ng kanyang kaibigan. Ang hindi maintindihan ni Maria at ni Marta, bakit nagpaliban pa ng ilang araw si Jesus bago nagpunta? Di ba hindi natin maintindihan? Hindi nila maintindihan bakit ganon. Pwede namang pumunta kagad si Lord. Kasi yun yung nasa isipan nila eh. At yun din yung nasa isipan mo. Na kapag pumunta kagad, ang ating Panginoong Yesus gagaling din siya kagad. Pero hindi nga ganun yung plano niya eh. Yung nasa isip ni Maria at ni Marta, napakasimple. Pero yung nasa isip ng ating Panginoon, napaka-imposible. Pero kaya niyang gawin. Kaya nga ang sabi sa Bible, ang kaisipan nyo ay hindi ko kaisipan. Ang pananaw nyo ay hindi ko pananaw. Ang paraan nyo ay hindi ko paraan. Ang paraan ni Maria at saka ni Marta, gagaling si Lazarus. Ang paraan ng ating Panginoon, mula pagkapatay, bubuhayin siya ng ating Panginoong Yesus. So hindi natin maintindihan. Pero kailangan natin magtiwala doon sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Wag muna yan. Ito po yung bleeding. Dito po kasi sa pangatlo, hindi ko po yata nailagay. Kailangan mo magtiwala sa ating Panginoon kahit na nag-i-struggle ka o nahihirapan ka. Katulad niyan, unknown woman. Wala kasi po siyang pangalan doon sa ano eh. Unknown woman, 12 years na dinudugo. Mayaman, nagpatingin sa doktor, imbis na mapabuti, pero napasama. 12 years. Nagkaroon lang siya ng pag-asa nung marinig niya yung pangalan ni Jesus na pupunta sa kanilang lugar. In pain siya nun ha. Meron siyang dinaramdam
nakakaiba sa kanyang katawan at 12 taon niya na itong dinadala. Pero kahit na meron siyang nararamdaman sa kanyang pangangatawan, kahit na gaano ito kasakit, nagtiwala pa rin siya kay Lord kahit na nahihirapan siya. So after 12 years, simple lang yung kanyang hiniling. Hindi niya hiniling na mahahawakan ko yung kamay ng ating Panginoon. Hindi niya hiniling na mahawakan niya yung balat ng ating Panginoon. Ang hiniling lamang po niya, simple lang. Mahawakan ko lamang yung laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Simple yung hiniling niya. Pero ano yung nangyari? Binigay sa kanya ni Lord. Kaya dapat tayong magpasalamat o dapat tayong magtiwala kahit na meron tayong nararanasan na hindi maganda o masakit na kalalagayan sa ating mga buhay. Meron pong example dito na ang sabi, sa isang lugar, sa isang village, nagkaroon po ng matinding tagtuyot. Meron silang pananim. So, lahat ng mga tao ay nagtipon at nanalangin. At ang isang bata, sumama sa pagtitipon na meron dalang payong. So ano po yung makikita po natin dito? Yung mga tao, nanalangin sila. Pero meron pagdududa. Hindi katulad ng bata, kasama dun sa panalangin, kasama dun sa pagtitipon, pero nagdala siya ng payong. So ano yung makikita po natin dito? Umasa yung bata na merong mangyayari na ulan. Dahil hindi handa yung mga tao, nabasa sila. Samantalang ang bata, oo, nabasa siya pero hindi buong buo. Kasi meron siyang inasahan. Hirap na hirap yung mga tao noon. Kapag nanalangin ka, asahan mo merong mangyayari. Kapag nahirapan ka, asahan mo merong darating na kaginawahan sa buhay mo. Ang sabi po sa Roman that God works all things together for good for those who love Jesus. Yamang nakita na natin yung sumunod, yung nangyari kay Job, talagang pambihira. Sakit, kamatayan, na-experience niyan. Pero nagtiwala pa rin siya sa ating Panginoon kahit na meron siyang nararamdaman na ganito. At dahil patuloy yung kanyang pagtitiwala, hindi natinag yung kanyang pananampalataya, lahat ng nawawala sa kanya, na doble. Ganon din dito sa nangyari kay Joseph, nabanggitan natin po yan kanina, yung nangyari dito sa tatlong magkakapatid o tatlong magkakaibigan. Alam natin, kahit na baga pa lang yan, kapag hinawakan mo, mapapasok ka. Ito 7 beses na pinainit, hurno. 7 beses na pinainit, ano po yung nangyari sa kanila? Ni balahibo, wala pong nasunog sa kanila. Pero kung titignan po natin, sa init na yon, 7 beses na pinainit, malayo ka pa lang. Baka yung balahibo mo masunog na. At madalas nating naririnig, sa buhay ng tao, sa buhay natin, sa buhay mo, sa buhay ko, may mga pagkakataon talagang hindi ka inaalis ni Lord dyan. Habang nasa init ka, hinuhubog ka na niya. Kaya habang nasa init ka, nag-i-evaluate ka na kung saan ka ba nagkamali. Kung ano ba yung dapat mong ayusin. Kung ano ba yung dapat mong gawin. Dapat nag-i-evaluate ka na. Dahil may pagkakataon talaga, hindi ka aalisin ni Lord dyan. At kapag naisip mo na lahat yung mga bagay na gagawin mo, yung mga bagay na aayusin mo sa buhay mo, dyan papasok si Lord sa iyo. Dyan ka niya tutulungan. Pero hindi ka niya inalis. Pero in person, kasama mo naman siya. At hindi ka mapapano, hindi ka masusunog, hindi ka malulunod. So ang aral po na makikita po natin, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi ukol sa ating mga sariling kaisipan o pangunawa, kundi sa pag-asa na meron siyang katangian para ikaw ay iligtas sa anumang mga bagay na hindi maayos.
So yan yung kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Si Jeremiah, ito po yung the weeping prophet, iyakin na propeta. Alam po ba ninyo, nagalit na galit sa kanya ang mga tao? Bakit? Dahil siya po yung nagsasalita ng totoo. Kung ano yung sinasabi ni Lord, yun yung sinasabi niya sa mga tao. Ayaw nang marinig ng mga tao yung mga bagay na yun. Kaya pinagbabantaan siya para patayin. Pero habang siya ay nandoon, pinagbabantaan para patayin, ano po yung ginawa niya? Ginawa pa rin po niya yung tama. Nagtiwala pa rin po siya doon sa gagawin sa kanya ng Panginoon. At ang aral po na makikita po natin dito, pinili niyang maniwala sa katapatan ng Diyos na nagsulat, dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon ay hindi kami nalilipol. Dakila ang iyong katapatan. At ang aral po na makukuha natin dito, posibleng makaramdam ng matinding sakit at pilitin pa rin ng Diyos o pilitin pa rin natin na magtiwala sa ating Panginoon dahil siya ay merong magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang pinakahuli ay ang karanasan ng ating Panginoong Jesucristo bago mangyari yung dapat na mangyari sa Kanya. Habang siya doon nasa Gethsemane, meron na siyang nararamdaman sa kanyang physical na pangangatawan. Dito, lumalabas na po yung pawis na dugo. At hiniling niya kay Lord na sana mawala sa kanya o maalis sa kanya yung paghihirap na mai-experience niya. Sa panahon natin ngayon, matatawag natin na in term natin dun sa termino natin, stress. Stress na siya dito. Alam naman natin na kapag sinabi nating stress dito sa panahon natin, lahat ng sakit mararamdaman mo. Lahat yan papasok sa katawan mo. Lahat yan iindahin ng katawan mo. Lahat yan nasa isip mo. Ganun yung na-experience ni Lord. Hindi pa man siya nasasaktan sa physical, pero yung kaisipan niya, yung puso niya, ramdam na niya yung sakit. Pero kahit na ganun yung nangyari, kahit na ganun yung nararamdaman niya, pinili pa rin niyang magtiwala sa ating Panginoon. Kaya sinabi po niya, hindi ang kalooban ko ang mangyari, kung hindi ang kalooban mo pa rin ang mangyari sa buhay ko. So lahat ng tatlong nabanggit ko, na-experience mo yan. Kailangan po nating humakbang sa unang hakbang at kailangan po nating magtiwala sa Panginoon na meron siyang magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Oo, mahirap yung unang hakbang, pero ang sigurado, sa paghakbang mo, kasama mo naman ang ating Panginoon na tutulong sa iyo. At yung pangalawa, maring mga hindi mo maintindihan yung nangyayari sa buhay mo ngayon, pero balang araw, ipakikita rin sa atin ng ating Panginoon kung bakit nangyari sa iyo yung naranasan mo. At yung pangatlo, kahit na meron kang nararamdaman na kahirapan o sakit o nag-i-struggle ka man sa buhay, lagi mong tatandaan, kailanman hindi ka iniwan ng ating Panginoon. At hindi ka niya pinabayaan. Mahal na mahal ka ni Lord. Kahit na anong gawin mo sa buhay mo, kahit na ano yung mga bagay na dinesisyon mo, lagi mong tatandaan na kailanman hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Nauunawa ni Jesus ang ating pinakamalalim na sakit. Alam niya lahat kung ano yung nararamdaman mo. At binibigyan tayo ng kapangyarihang magtiis sa lahat ng mga bagay na dinaranas natin. Kaya nga, umabot tayo sa ganitong taon, umabot tayo sa ganitong panahon, dahil sa pagtitiis natin at pasasalamat sa ating Panginoon, dahil ngayon, ang lahat tayo ay nararanasan natin yung tinatawag na magandang buhay.
Lahat tayo maganda na yung buhay natin. Lahat tayo maayos na. Lahat tayo okay na ngayon. Hindi katulad ng mga panahon noon. Lahat tayo ngayon nasa modernong kalalagayan at yung pagiging moderno, hindi naman po tayo nahuhuli. Dahil si Lord, hindi rin nahuhuli sa pagbibigay sa lahat ng mga bagay na ating mga pangangailangan. Kaya palagi po natin masasabi sa araw-araw na God is good. And all the time, God is good. So palakpakan po natin si Lord. So tayo po lahat ay tumayo. Muli nga po nating awitin yung inawit po natin kanina. Yung hinahanap mo, kay Lord mo lang makikita yon. Yung kulang mo, si Lord ang magbibigay para makumpleto. Yung limitado mong kaisipan, si Lord yung magbibigay sa iyo noon para makapag-isip ka ng tama. Yung mga pangangailangan mo, si Lord ang magbibigay noon kasi hindi siya mauubusan. Nakikita niya kung ano yung mga bagay na kulang sa iyo. At doon ka niya pupuntahan. Katunayan, sa oras na ito, alam niya kung ano yung nasa isip mo. Alam niya kung ano yung hinahanap mo. At alam niya kung ano yung kailangan mo ngayon. Kaya patuloy lamang po tayong magtiwala sa ating Panginoon na ibibigay niya yung mga bagay na dapat na maibigay po sa atin. At yung pagtitiwala, yun yung pinaka kailangan natin magtiwala at sumunod sa kabutihan ng ating Panginoong Yesus. Ikaw ang kalakasan sa aking kahinaan. Ikaw ang aking tanggulan, kapayapaan. Ikaw ang aking tahanan at aking kapahingahan. Ikaw ang aking tulingan, tanging santigan. Ikaw ang kalakasan sa aking kahinaan. Ikaw ang aking tanggulan at kapayapaan. Ikaw ang aking tahanan at aking kapahingahan. Ikaw ang aking tulingan, ang tanging sandigan. Nagtitiwala sa iyong pangako, di mo iiwanan, di mo pababayaan. Nagtitiwala sa iyong pangako, di mo iiwanan, di mo pababayaan. Nagtitiwala sa iyong pangako, di mo iiwanan, di mo pababayaan.
Hanap ng puso'y tanging sa'yo natagpuan. 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 Nagtitiwala sa iyong pangako, di mo iiwanan, di mo papabayaan. Nagtitiwala sa iyong pangako, di mo iiwanan, di mo papabayaan. Hanap ng puso tanging sa'yo natagpuan. Hanap ng puso'y 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 tanging natagpuan. Thank you, Lord God. Hallelujah. Tunay nga po, dakilang Diyos, na lahat nga po ng pangangailangan namin, na ikaw lamang po talaga yung siyang makapagbibigay sa amin, Panginoon Lord God. Anumang aspeto, Lord God, sa aming mga buhay. Salamat sa iyo dahil alam po ninyo kung ano yung po yung mga bagay na wala kami, Panginoon. At kami nga po yung nananampalataya at naniniwala sa iyo na talagang ang pag-ibig mo, yung katapatan mo, Panginoon, ay hindi po magbabago, Panginoon. Salamat dahil sinabi mo nga na hindi mo kami iwan at hindi mo kami pababayaan. Tunay nga po na ito po'y panghahawakan namin sapagkat ito nga po yung mga bagay na talagang gagawin mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tapat ka, Panginoon, noon, tapat ka ngayon, Panginoon, at tapat ka pa rin po ngayon. Tapat ka pa rin po bukas, Lord God. Kaya't kami nga po sa iyo nagtitiwala at patuloy na mananampalataya na ikaw ang aming Panginoon na tunay nga hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po sa iyo, Panginoong Yesus. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. I have hope in Jesus. I believe in Jesus and His finished work. I am what Jesus says I am. I can have what Jesus says I can have. I can be what Jesus says I can be. Today, I will receive more of His love. Today, I will receive more of His grace. Today, I will receive more of His healing, His blessings, His favor, now and forever. I am blessed to be blessed. In Jesus' name, Amen. So atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Hindi siya nagbabago kailanman. Minahal ka niya kahapon, minahal ka niya ngayon, bukas patuloy ka pa rin niyang mamahalin. Iyong tatandaan ang kanyang pangako sa buhay mo. Kung ano man ang pinasimulan niya, ito ay kanyang tatapusin. Tapat ang Panginoon magpakailanman. Ang araw na ito pinagpala, buong linggo ninyo pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen.
Magandang buhay po sa lahat.